Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto na po yung continuation, no? Una nating pakikinggan ay itong privilege speech nitong si Senator Marcoleta. Ito nga ay patungkol po dito sa iniplay na video ni Senator Amy Marcos na gustong burahin nila Mig Zubiri at sa mga minority. Si Senator Marcoleta may riskback dyan. At grabe po itong privilege speech nitong si Senator Marcoleta kasi makikita mo doon sa loob ng kanilang plenary ay nakayuko yung iba. Parang napahiya sila sa real talk na sinabi ni Senator Marcoleta. Daming ang mga nagsasabi sa akin na matindi talaga yung post ni Senator Marcoleta. Na grabe. Para sa kanya is ang importante ay taong bayan na kung ano yung problema natin sa flood control, yun ang unahin natin kasi kaya nga bumaba ang trust rating ng Senado kasi hanggang ngayon walang matumbok-tumbok nitong mastermind sa flood control. And sa tingin ng taong bayan ay pinagloloko sila ng administrasyong ito. So, yan nga ang laging binabanggit ni Senator Marcoleta kasi alam naman po natin itong mga minority tahimik dyan sa flood control. Napag-alaman natin na lagi tayong nag-research, alam naman natin. Kaya pala na hindi nila matumbok-tumbok yung mastermind na yan kasi merong iba dyan malapit kay speaker. Malapit kay speaker. O kundi man, kamag-anak sa kamag-anak, ganon, ganyan. So, umiiwas sila. So, maganda talaga yung buti ko, sana in-screenshot ko na lang yung post ni Senator Marcoleta. Ang galing ng post niya, no? Pero anyway, mapakikinggan naman natin siya dito mamaya sa kanyang sinasabi na si Marcoleta talaga, makikita mo talaga na he is for the Filipino people. Okay? At also, yung revelasyon ni Senator Amy Marcos na merong nagaganap na pagpupulong patungkol doon sa term extension, patungkol doon sa pagbaba ng edad ng isang pagiging presidente, yung dadagdagan yung mga senador, na ano ba yun 2031 para yung sa susunod na eleksyon. Inamin ni Senator Lacson na merong pagpupulong. Hindi raw seryoso yun. So, pakikinggan rin natin itong si Senator Lacson at kayo nang humusga kung maniniwala kayo sa kanya o hindi. Mamaya magre-react tayo dyan. At last but not the least, si Senator Senate President Alan Peter Cayetano nag-real talk rin na bakit naman itong ilan sa ating mga senador ay kailangan pa na makipagkaugnayan doon sa presidente o dito sa executive branch na equal branch man tayo. Kung meron po tayong desisyon, independent na ang ating mga desisyon. Hindi po pwede na kung ano ang indesisyon ng ating presidenteng bangag, yun rin ang ating susundin dito sa Senado. Kaya nga, merong tatlong branch of government. Executive, which is ang presidente. Ang legislative, which is composed of Senado at ang lower house. At ang judiciary. Yan po ang ating Korte Suprema. Tatlo yan. So, dapat itong tatlong ito, dapat hindi yan magkapareho ng mga, dahil kaalyado lang tayo sa politika, makokontrol kita. Yung ibang mga senador dyan sa Senado, parang nakokontrol sa presidente kasi parang may utang na loob sila sa presidente kasi nung panahon ng kampanya, tinulungan sila ng presidente because the president has the resources during the campaign. Hindi po pwede yan. 'Di ba? Kung ano, yung dapat nating isinusulong na alam naman po natin na
meron pong aligasyon, akusasyon laban dito sa presidente na involved siya dito sa flood control. Itong si Zaldico ang nagsabi. So dapat the the Senate of the Philippines should decide independently about this issue. Okay? Hindi yung, dahil kapartido namin yung presidente, kailangan rin naming pagtakpan itong mga aligasyon, akusasyon laban sa kanya. Hindi yan po pwede. Whether ikaw po ay kapartido nyo o hindi nyo kapartido, ika nga, sabi ninyo, lagi ninyong binabanggit ito, na no one is above the law. Diba? Hindi yung sinabi ni Erwin, na sometimes we have to bend the law. Pero bago ang lahat, paki-like at paki-share muna dito sa ating channel para marami po ang makaalam. At sa mga first time dito nanood sa aking channel, subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga balita na kagaya nito. Okay? Libre lang yan. Hindi yan bayad sa YouTube. Libre lang yan. Huwag kayong magpauto ng ibang mga vloggers dyan. Okay. So simulan natin. By the way, Anita, wait muna, basahin ko muna itong mga ninyo, mga greetings ninyo. Hindi po pwedeng kalimutan ko kayo, di ba? Anita Lamberte, good evening Sir Donmar, always watching your vlog. Thank you, Ma'am Anita. Hila, di ko mabasa ito Ching chong na. Basta mga Chinese letters, di ko mabasa. Good morning, Donmar. I love watching and listening. Never give up to share your voice for the truth. Thanks and God bless. Ayan, di ko mabasa yung ma'am, yung mga ano ba to? I think Chinese ba ito na Japanese letters. I don't know how to pasensya na po kung sino ka man. Thank you very much, ma'am. Josephine Duyak. Good PM Sir Donmar, watching from Jeddah, KSA. Lagi akong nanonood ng vlog mo. Minsan di lang ako nag-comment. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Josephine. Victoria Pasal. Hello po, Donmar. Mabuti na naunahan ni Senator Aimee mga balitang iyan para pigilan sila. Tama. Yung ginawa ni Senator Aimee, at least ngayon nabubulabog sila, hindi na matutuloy ang plano nilang kabalastugan. Di ba? Ay, yung kaibigan kong si Nadette Seltzer, ayan, lagi itong nanonood at mayor pa ito sa ating channel. Good afternoon, Donmar. Pahiya silang lahat. Ayan. Ma'am Nanette, thank you very much, ma'am. Ayan. So, ito na, simulan na natin itong ating reaction dito sa mga senador ng Pilipinas. Tayo po'y makikinig kung ano yung sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Ito, una, Senator Marcoleta. I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority. I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Okay. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former... Paki-comment nga sa ibaba kung totoo ba na itong si Lito Lapid raw nag-transfer na raw sa majority. Di ko lang alam kung fake news yun o totoo. Majority Leader, Senator Mig Subiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not... Tingnan nyo yung smile
ni Senator Robin Padilla. Parang may halong parang ang kanyang body language parang sinasabi, lagot kayo ngayon kay Marcoleta. Yan ang smile ni Robin. Covered by the rules are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup hindi naman po coup, karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Grabe. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Correct. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo.
Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, o mag-coordinate kayo sa USAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Oh, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. Okay, ayan po yung full speech I'd ni like to be sure if privilege speech ni Senator Marcoleta. Na ang punto doon, wag po tayong hipokrito. Kasi mahilig tayong magsabi na bakit tayo nagkaganito? Bakit magulo ang ano? Isipin din ninyo na kayong mga minority, malaki ang ambag ninyo sa kaguluhang ito. Di ba? Ito yung video, itong pangalawang video na ipapakita natin, ay si Senator Ping Lacson umamin. Ito, panoorin ninyo. Thank you, Madam President. My name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same... Ang sabi ng iba, taong bayan sa mga comment section, ito yung type of senator di umano. Yung nahuli ka na
Pero palusot ka pa. area. And nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" Ewe, palusot ka pa. So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source. Because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rudito Albano would be there, ex-Congressman Suplico, and several others. So ako naman, walang out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared, sabi ko, kanina, Wala rang seryosong usapan. Sabihin mo na yung hindi seryoso. Kasi nabuking ka eh. Nabuking ka na, so hindi na seryoso. pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. And I also confirm the manifestations of several of my colleagues in the minority na never naming napag-usapan yan in as many caucuses that we held or we had in different places. Ang pinag-uusapan po lang namin, Madam President, kung paano natin isasalba yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Wala po kami ibang pag-uusapan na kaya kami magpaplano na mag-take over sa Senate leadership para sa CONAS. Never. I confirm their earlier statements, Madam President. So, kanina nabanggit ni Minority Leader Tito Soto na ang unang press statement ng ating distinguished Senator from Ilocos Norte, kaya raw babaguhin yung age of qualification. Itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara kasi hindi pa siya mag-50 in 2028. Baligtad po ngayon ang sinasabi. At baligtad doon sa katotohanan, dalang narinig ko usapan nila, ibababa yung age ng mga senador, hindi po si Presidente. Mga senatorial candidates, ibababa from 40 to 35. Nagbiro pa nga ako, ng Presidente, Nagbiro pa nga ako, sabi ko, partner, para ba kay Vico Soto yan? Nagbiro pa, in jest, of course, Mr. President. Madam President. Yun po yung takbo ng usapan. So, paano nabuo yung istorya? Nakatakot-takot po yung mga video. Wala pong katotohanan. Kaya nung na-interview po, Katakot-takot talaga. Kasi nabanggit yung mga pangalan no dun. Katakot-takot yan sa mga taong nabuking. Pero kaming mga taong bayan na nakatingin dyan, ang sasabihin talaga namin, deserve ninyo yan. po ako ng media, sabi ko outright lies, flat lies. Kasi hindi po totoo na napag-usapan doon na itaas yung edad. Say whatever you want na hindi totoo. Kaming taong bayan na ang mag-judge. Okay? Kami na ang mag-judge kung nasasabi ba kayo ng totoo. Qualifying age, pagtapo ng presidente sa vice presidente from 40 to 50 para ma-disqualify. Nothing could be farther from the truth, Madam President. So with that, I support the motion of the former Senate President, former Majority Leader Mig Subiri, na to strike off the record yung mga portions na offensive sa mga kapwa natin senador, Mr.
Yeah, minus the whole video. I support that motion, Madam President. Thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Bamakino, was it? Then Senator Tulfo, Rafi, and Senator Risa raised her hand. Just for the information of Senator Marcoleta, it's not that I'm delaying the reasons for your objection, sir. We are listening to the seconding motions. Thank you. Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. Oh, kanina, yung speech ni Senator Ping Lacson, kayo nang humusga ha, kung siya ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Basta ang punto dito, umamin siya na merong conversation na ganyan, na may planong i-edit o i-change ang ating system of government at pabor na i-extend yung mga ganon, ganyan na alam nyo naman na pampoprotekta sa kanilang gahaman sa kapangyarihan. Kayo nang humusga ha. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push, wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas, wala pong nangyaring ganyan. Are you sure? Siyempre hindi nyo aaminin. Kung totoo man, hindi nyo aaminin talaga yan. Kasi mapahiya kayo sa taong bayan. Di ba? Kung totoo man. Yan ang opinion ko ha. Kasi lahat ng sasabihin ninyo dyan, hindi ko maniniwala. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video. Na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron bang nakafile na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Marami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po. Ito yung type of tao ba na yun bang medyo natamaan kayo sa punto ni Senator Amy at ni Marcoleta na galit? Dahil na-booking sila sa kanilang gustong plano eh. Binulgar kasi ni Amy. Lahat tayo dito,
talagang You can deny all you want, pero your body language shows na parang nagalit kayo eh. 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin na hindi papayag na walang eleksyon. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the... Alam nyo, advantage to eh. Kahit strike out lahat ng inipresenta ni Senator Aimee, at least silang lahat nasira yung plano. Yung planong charter change na yan na sana gawin nila. At least lumabas na sa kanilang bibig in front sa taong bayan na walang charter change na mangyari. Good job sa ginawa ni Senator Aimee. Walang pakialam si Senator Aimee kung strike out yan. Basta't importante na sabi kayo ngayon na you are not for charter change. Kahit hindi nyo na in front of the Filipino people, binago ninyo kaagad yung desisyon na yan kasi pahiya kayo eh. Diba? Good job pa rin. Strike out nyo. What is important is, ayaw ninyo sa charter change ha, panindigan nyo yan, mga puta ninyo eh. record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President. Thank you, Senator Yan po ang ano ha. Ano eh, ano sila eh. Kumbaga, nautakan sila ni Senator Aimee doon eh. Eto naman, Real Talk by Senate President Alan Peter Cayetano. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to.
Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Correct. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, edi 24 na tayo na yan ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach. Siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order.
Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. Correct. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya ngayon ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yung po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together, minority, majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. So, yan na po yung video na ipinakita na, yung binugbog yung yung tauhan ng Senado, which is the USAA, yung Sergeant at Arms. Ipinakita niya. Ang point ni Senator Alan dito is yung dignidad, yung anong tawag doon? Respeto sa institusyon ng Senado dahil magkaano kayo equal powers nga sa anong tawag doon? Sa executive. Okay? Ang point ni Senator Alan is kayong mga senador na halik sa puwet ni BBM, bakit naman kayo humahalik doon na alam naman po natin na independent ang executive, independent rin tayo. Di ba? Pero not to the point na hindi natin respetuhin ang presidente. Ito, forward natin yung video. Pagkatapos ng video na yan. Yan, pinusasan, isasakay sa sasakyan ng NBI. Ang point ni Cayetano dito na ang NBI po ang nanggulo. Okay? Hindi po si Alan Peter Cayetano na ang Senate President dahil gumulo. Okay? Yan ang naratibo ng mga minority. Pero ang point ni Senator Alan, nanggulo, NBI. Tingnan nyo sa kaliwa, yung mga taga-NBI, pinipigilan yung ibang usaan na tulungan si Terence. Yan. Taga-USAA yan, Pinagtulungan ang isang Senate Security OSAA, Terence Lim, ng mga taong allegedly, I'm not sure who they are, within Senate premises na nambugbog. Yung punot dulo nito ay hindi tayo sigurado kung ano ang kanilang gustong gawin.
Madam President, I am 1,000% sure, 10 times over 100% sure that hindi to inauthorize ni Senate President Soto. In fact, when this happened, ako na ang Senate President. So I'm also 1,000% sure na hindi ko to inauthorize. And if you look at our rules and the Constitution, we have jurisdiction over our premises. So, dun sa nagsasabing hindi inatake ang Senado, sige, nagpipigil na nga ako, hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero nakita nyo nangyari yan. So, ano yung context ng CONAS? I don't take it against Senator Soto, Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko. They were not senators from 2022 to 2025. When Senator Mig Subiri and the rest of the group had to deal with the PI issue. Okay, that's in the past. So moving na. Okay. So I think lahat naman po tayo na ilabas na natin ang ating mga opinion. And I'm not stopping anyone from talking. It's a holiday on Wednesday. It's a day that Muslim Filipinos will be celebrating. Dapat makiisa po tayo sa paniniwala ng bawat isa out of respect, not sa same paniniwala. And I'm not suggesting we stop talking about politics. I'm suggesting number one, na pagbigyan ako ni Senator Amy na i-withdraw instead of ipa-strike off. Bakit po? Nakalagay kasi sa rules natin, any statement, and I paraphrasing, no, that offends a senator or the institution. No, so theoretically, may sabihin lang aking kaibigan Senator Migs, even if it's correct o hindi. It's the reason for this rule. What rule is that? That's yeah. No senator under any circumstance shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. This has happened many, many times in this August hall. This has happened. We offended each other. But why do you have this rule? Because we're collegial. The reality is we have to go home tonight upset at each other, but we have to go back tomorrow and work. Yun yung spirit nung sinabi ni Senator Pia na nangamusta ba? Because siguro sa lahat sa atin, bukod sa hindi siya mapolitika, she genuinely treats everyone here as her friend. So when something traumatic happens, many of our kababayans don't know that while myself, Senator Mark were in my room, Senator Loren, Senator Camille, and Senator Pia, once the security find out na barilan na, rushed into my room, turned off the light, then pushed them into a smaller room, yung banyo. Diba? So, it's traumatic. You may criticize what she said, how she said it, etc. But akala ko ba all feelings are valid? Bakit pag na-trauma yung nasa majority ngayon, mali. Pero pag na-trauma yung minority, okay lang. Diba? I'm talking in general. Whether you talk about green, yellow, pink. So, labas na ako dyan. Hindi naman ako Senate President ng buong bansa in the sense that I'm not elected like the Vice President and the President. I'm Senate President, but I am the servant leader of the 24 senators, including Senator Bato. I'm here at your service. Kung papayagan ako ni Senator Amy, then I'll ask her to withdraw. Number two, kung papayagan ako ng minority, tomorrow let's talk about the impeachment, but let's also talk about what are your priorities. What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. 'Di ba? Dahil ang tingin namin, bumaksak na to dati pa. But we're not pointing fingers. Bakit bumaksak? We're just letting history judge it. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsa-start, inuupakan na ako eh. Ganun na ganun nangyari sa SEA Games. When I was Secretary of Foreign Affairs, not a threat, serving everyone, wala akong problema sa SEA Games.
As soon as I ran for Congress at sinabing magsi-speaker, kaliwat kanan na yung banat sa akin. But we proved them wrong. Nanahimik kami, overall champion, most number of gold medals, and it launched the careers of many in the Olympics. So again, I can take that attitude. Sa SEA Games, nagpagulpe muna ako. Actually, wala naman akong choice. Pero hindi kami gumante. Bakit? Because in the end, the performance will decide or will dictate whether we were justified or not yung mga pinanggagawa. So the same with me. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, di ba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba? So I guess yun lang naman po ang spirit ng ating mga privilege speech dito na very political. Can we go back and start talking again about health, about education, about that's why we were unanimous in retaining and again putting Senator Win as the chairman of the Protect Committee because he was doing a good job in how the government can help us, no? So again, my speech is not perfect. You want to interpolate me in a later date, etc. But lahat nung nasa minority may tama kayong sinabi kanina. Sabi niyo po, people are watching us. So Senator Amy, the ball is first in your hands. Afterwards, it goes to the minority. Thank you for giving me this. Oh, sandali lang po, Senator Padilla, na hindi ko tataasan ng boses, brother. Ay magsasalita muna daw. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Thank you, Senate President Alan Cayetano. We recognize Senator Robin Padilla. Okay, so ayan, malinaw yung explanation ni Senator Alan Peter Cayetano doon. Bring back the real integrity of the Senate. Hindi yung magpapaapi na lang kayo dyan sa NBI, sa PNP, di ba? Independent nga kayo. Yan, nakakatakot yan kapag nagpapaganyan kayo sa executive. Saan na ang equal powers dyan kung hahayaan ninyo na mabastos ang premises ng Senado, di ba? Ayan guys, mag-comment kayo, mag-react po kayo sa inyong opinion. Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share na lang at subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.